Good afternoon and welcome to a CBC North radio special for the Philippine Independence Day. We will be your hosts today. I'm Zerlin Rodriguez. And I'm George Deliva. On June 12, 1898, Emilio Aguinaldo, the first Philippine president, declared independence from Spain's 300-year rule on the islands. From the balcony of Aguinaldo's mansion in Kawit, Cavite, now called the Aguinaldo Shrine, the Philippine flag was waved in the midst of hundreds of Filipinos determined to shape their own destiny from there on. Today, June 12th, the Philippines and Filipinos all over the world commemorate this historic event. Here in the North, Filipinos have a strong presence in the communities. Filipinos make up about 4% of the population in the Northwest Territories and 5% in the Yukon, according to numbers from Statistics Canada. And Tagalog is the top non-official language spoken in both territories. While in Nunavut, there are more than 300 Filipinos and the number is still growing. We hope this program will connect all the Filipinos in 3 territories. This show is for the Filipinos who left their own country and found a new home here in the North. And one more thing, today's show will be in Tagalog. Ngayon ay Huwebes, 12 ng Hunyo 2025. Ngayong hapon, makakausap natin ang mga kababayan natin sa White Horse at ikukwento nila ang mainit na pagtanggap at pagmamahal sa mga Pilipino sa Yukon. May panayam din tayo sa Pinoy business owner sa Yellowknife na umuwi ng Pilipinas matapos ang 20 taon. Paano nito nabago ang kanyang pananaw? Pagsapit naman ng 12:30, maririnig natin ang mga balita sa iba't ibang rehiyon. Makakakwentuhan din natin ang isang Pinay na tahanan na ang Iqaluit. May greetings din ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig dito sa North. At syempre, sa ating mga Pinoy, hindi mawawala ang kantahan, kaya maririnig natin ang mga musikang Pilipino. Unahin na natin ang kantang pinasikat ng Filipino band na River Maya. Ngayong Independence Day, sabay-sabay nating itaas ang ating noo at iwagayway ang ating Isang Bandila. Huwag kang mabahala sa kahol ng mga aso. Ligtas ang pag-asang nakasakay sa ating mga palad at balikat. Huwag mong patulan, huwag mong sakyan ng mga talangka. Panisanganga sa respeto't pagpapakumbaba. Walang natayog na pangarap, sabay ang may sipag at tiyaga. Isang ugat, isang dugo, isang pangalan, Pilipino. Isang tadhanang lalakbayin, isang panata, isang bandila. Wow! Pekeng bayani, pekeng paninindigan. Subukan naman nating pagtulong-tulungan. Paglayang ating minimithi. Hindi alamat, hindi konsepto. Ang bayanihang minanamo. Isang ugat,
Nakikinig pa rin kayo sa CBC Radio 1 para sa Philippine Independence Day Special. George, yung kanta kanina, naalala ko tuloy nung bata pa tayo nun sa public school. Di ba lagi may flag ceremony? Oo naman, noong elementary tayo, laging may flag ceremony pagsimula ng klase. Tapos alam mo, sa Whitehorse, Yukon, may flag racing pa rin ng bandila ng Pilipinas. Nagagawa nila yan tuwing Philippine Independence Day celebration. Ngayong taon, mangyayari yan sa June 16. Kasama natin sina Eileen Gayangos at Jeneline Trinidad, mga board members ng Canadian-Filipino Association of the Yukon or CFA. May kanya-kanya rin silang kwento kung paano nakarating sila sa Whitehorse, ang kanilang sakripisyo sa pamilya, at paano sila tinanggap at dinadamayan ng komunidad sa Yukon. Eileen, noong unang beses na ginawa itong flag racing ninyo, naalala mo pa, ano yung naramdaman mo nung makita mo yung Philippine flag ay itinataas at iwinawagayway sa Whitehorse? Ano yung reaction din ng ibang mga Pilipino na nandoon? Yung unang ginawa namin yung independence celebration, there's no words pwede kong i-express kung sentimento ako. They initiated itong celebration. Nakita ko kung gaano in-embrace kami ng mga local, nagbibigay ng kahalagaan as a Filipino. Napakaswerte po natin dito sa Canada kasi iba ang pagtanggap ng mga lokal na komunidad sa ating mga Pilipino. Para po kay Jenna, gaano na kayo katagal sa Whitehorse? Dumating po kami dito ay 2013. Bago po ako nakarating dito, ang totoo po ay ako nag-abroad, OFW. Tapos po mga kakanasan ko mag-serve sa mga hotel. Ngayon po, tinulungan po ako ng mga in-laws ko na pauwiin, pag-aralin ng kursong hotel and restaurant. 1 taong proseso ng aplikasyon papunta po dito. Under po ng Boston Pizza hanggang sa nag-decision po akong mag-aral. Nag-aral po ako sa Yukon University ng Office Administration Program course po. Simula po noon, nag-apply na po sa government offices, sa iba't ibang department po. Na talaga pong malaking pasalamat dahil I can't imagine na kung nasa Pilipinas ako, maging government employee ako. I mean, marami pa po sigurong lalakbayan pero dito, nang dahil sa mahal po nila tayo at suportado nila tayo, basta may skills ka, ibibigay nilang oportunidad na nakikita nilang nakalaan para sa'yo. Eileen, kailan ka nga dumating sa Whitehorse? Anong year yon? 1989. Pwede ibalik mo kami dun sa time na yon na pagkadating mo ng Whitehorse, anong naramdaman mo, anong tingin mo sa Whitehorse? Nasa Singapore ako 1988. So nakapunta ako dito sa Canada, sa Whitehorse dahil sa isang dear friend of mine. Siya na yung owner ng Kentucky Fried Chicken. Nang pumunta ako dito, hindi ko pa alam, hindi ko nakita yung Yukon sa mapa. I never heard about Yukon. Nauna yung 6 na kaibigan ko, yung barkada namin sa Singapore. I've been dreaming about na makakita ng snow. Pero hindi ko inakalain na I will be living in snow. That was the time na sobra ang lamig hanggang -50. We came as a nanny. Yun ang parang route of entry na popular noon. You know, with the help of my dear friend Joy Allen. We have to comply sa 2 years contract. Pagkatapos ng 2 years contract, started working 2 to 3 jobs. Desire ng heart ko na matulungan yung family ko. Coming from poor family. So nang dumating ka ko, mga less than 20 lang kami na mga Filipino. Wala pang mga Filipino products na nandito and I can remember. Ang kinakain namin or yung nabibili namin na bigas, yung Uncle Ben's. So kumbaga walang mga daing. walang mga typical na mga Filipino products. I'm glad na nakapag-connect kami sa mga kaibigan sa Vancouver. And that's how it started na makapag-access kami ng mga pagkain. Diminishing after 30 years, ang laki ng pinagbago, especially yung Filipino community. So roughly, 6,000 na tayo na mga Filipino dito sa Yukon. And it's still expanding. Kasi nagkaroon ng Yukon Nominee program. Doon nag-expand.
Ano po yung naging sacrifice nyo sa pamilya ninyo sa pagpunta nyo po dyan sa Whitehorse? This is not ba yung madrama. Pero when I graduated sa university, mayroon akong boyfriend na binigyan ako ng ultimatum. Either to marry him or ipupursu ko yung dream. So I decided to pursue my dream, pero nawala naman yung boyfriend ko. For me, that was a personal choice. Pero for me, it's really a personal sacrifice dahil sa pamilya. Ready na po ba kayo para makahanap ng inyong true love? It's very promising kasi may marami ng mga Filipino na dumadating dito. I'm not yung hindi sumusuko. God willing kung yun ang destiny ko. Yes, I'm still single and available. Kay Ate Jenna naman po, paano niyo po napapractice ang ating Filipino culture at paano niyo po ito sinishare sa inyong pamilya? Umpisan ko po sa loob ng aming tahanan. Patuloy pa rin kami, nagtatagalog. Nakakapagsalita din siya ng ilang words ng Tagalog. Ayos lang makisama, makibagay, pero wag i-adapt ang lahat at wag kalimutan kung saan galing. Yung paggalang, magmano, po at opo, talagang in-embrace pa rin natin, niyayakap pa rin natin kung anong tradition meron tayo mula sa Pilipinas. Anong mga darating pang events dyan sa Whitehorse or sa Yukon na ilulook forward ng mga kapwa natin Pilipino dyan? Yung Independence Day, Canada Day, yung fiesta. Concert coming up from the Philippines. Yung sa September, we have the Sweet Notes group. Everybody probably familiar. Paano nyo naramdaman yung pagmamahal ng Whitehorse community sa mga Pilipino dyan? Napakarami nangyari sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver. It's being organized by the First Nation. Gather, they end up organizing yung prayer vigil. It was attended quite a bit of presentation ng iba't ibang mga association, from Japanese association, Muslim associations, and many more. Nandoon kami at saka hindi namin ma-control yung emotions. Kasi, sorry, hindi ko makalimutan yung moment na yun. Opo. Nag-ano din kami ng another prayer vigil para sa nangyari sa Vancouver for the Lapu-Lapu event. Dun sa harap po ng opisina ng CFA, our mayor was invited and he came. Kahit napakalamig po sa labas, pero yung suporta nila at pagmamahal at simpatsya nila, kahit po makita ninyo sa Facebook, yung makikita yung simpatsya nila sa mga Filipino, ganun nila tayo kamahal at ganun din naman po natin kamahal ang Canada, especially po itong Whitehorse Yukon, na talagang niyayakap po ang lahat ng Pilipino. Sige po, maraming salamat po sa inyong panayam. Maraming salamat din po sa inyong imbitasyon. Thank you. Napakaganda po ng mga ibinahagi niyo sa amin. Talagang tamang-tama ito para sa ating selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Sa inyo po mga Pilipino dyan sa Whitehorse at sa buong Yukon, Happy Independence Day po. Happy Independence Day sa inyong lahat. Sa mga kababayan natin sa Whitehorse, kita-kits po sa June 16, 11 a.m. sa tapat ng City Hall para sa Philippine Independence Day celebration. Dumako naman tayo sa Nunavut. Excited pa rin ang ating mga kababayan ngayong Independence Day. Pakinggan natin ang kanilang mga mensahe. Ako si Claire Balbuena, isang Pinay na kasalukuyang nakatira dito sa Canada na nagmula sa probinsya ng Sarangani. Kahit nasa ibang bansa, nanatili pa rin ang pagrespeto sa mga mas nakakatanda. Kaya gamit na gamit pa din ang ate at kuya na mga salita o older sister at brother sa Ingles. Isang kultura na masaya kong ipapamana sa susunod pang henerasyon. Ako, si Claire Balbuena, isang home care nurse dito sa Rankin Inlet, Nunavut. Malikayang araw ng kalayaan sa lahat ng mga Pilipino. Hello mga kababayan, ako po si Ira Villanueva, Ilocanong Tubong, Pangasinan at isa ngayong high school teacher sa pinakamalaking eskwelahan sa Nunavut Territory, dito sa Iqaluit. Ngayong 12 ng Hunyo, bilang selebrasyon ng kalayaan ng Pilipinas, magluluto ako kasama ang aking mga estudyanteng Inuit ng pagkaing Filipino, gaya ng pansit, adobo, inihaw na baboy at cassava cake.
May mga sama pang mga prutas gaya ng papaya, pinya at pakwan. Ito'y para sa aming tanghalian na Salo-Salo Fiesta. Mula dito sa Iqaluit, Nunavut, ako po si Ira Villanueva, bumabati sa inyong lahat ng Happy Philippine Independence Day. Mabuhay ang Pilipinas! Ako po si Rosalyn Rosero, isang Pinay na galing ng Iloilo City. Ang pagtawag po sa aking mga magulang sa Pilipinas ay hindi ko nakakaligtaang gawing araw-araw. Nababawasan po kasi nito ang aking pangungulila sa kanila. Nagdadala din ito ng tuwa at inspirasyon ay pagpatuloy ang anumang hamon meron ako sa araw-araw. Sa muli po, Rosalyn, nurse supervisor po dito sa Naui at Nunavut at nagbabati ng maligayang araw ng kalayaan sa ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami mga Pilipino dito sa Iqaluit, Nunavut, bumabati ng Happy Independence Day. This is Marisol coming from Laguna. And Myla Villanueva from Zamboanga City. Agnes Bernardo from Quezon Province. Beverly from Quirino Province. Ruby Ganancia from Iloilo City. Apples Reyes from Catbalogan, Samar. Catherine Rosal from Bicol. Felan Atienza from Quezon City. Barry from Cebu. Laodilin Atienza from Romblon. Ako di ay si Hammer, taga Cebu, ug Tagbilaran. Mayong buntag, mayong gabi, mayong udto diya sa Matalan na Mina. Lahat kami bumabati ng maligayang araw ng kalayaan. Ang saya nila dun sa Nunavut, no? Dito naman sa NWT, may mga greetings din ang ating mga kababayan ngayong araw ng kalayaan. Pakinggan natin sila. Ako po si Leah Barbosa Leclerc at currently naninirahan sa Yellowknife, Northwest Territories, Canada. Ako ay isang rehistradong nurse. Yellowknife po ang pangalawang tahanan ko. Simula sa June 1st, ang pamilya ko po ay nagpapataas ng watawat ng Pilipinas at Canada sa harap ng aming bahay. Karaniwan, ibinabahagi namin ang aming hinahandang pagkaing Pilipino sa aming mga katrabaho, kaibigan at kapitbahay. Sa actual na araw ng Hunyo 12, kadalasang nagsusuot po ako ng damit o t-shirt na Pilipino marmula sa aming tahanang hanggat sa inyo. Maligayang ika-127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si General Sabala na taga Puerto Princesa, Palawan. Dito po ako ngayon sa Inuvik, Northwest Territories. Maligayang araw ng kalayaan sa bawat isa. Matuto po tayong magmahal at magpasalamat na mayroon tayong isang bansa na may pagkakaisa. Mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Pinoy ako, Pinoy tayo, ipakita sa mundo. Hello, ako po si Don Sabaldika at tubong Mandaon Masbate sa Bicol, sa Pilipinas. Ngayon ay naninirahan na po ako dito sa Hay River, Northwest Territories sa Canada kasama ng aking pamilya. Ako ay isang ganap na registered social worker at patuloy ko pong pinag-aaralan at pinag-iigiyan na ako maintindihan ang pag-advokasya sa mga immigrants, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino against systemic racism. Ipagpatuloy po natin at ipaglaban ang ating mga karapatan. Mabuhay po tayong lahat at Happy Philippine Independence Day. Ingat po. Ako si Kurt Loman. Para sa akin, araw ng kalayaan ng Pilipinas dahil ito ang araw na nakamit natin ang ating kalayaan at ipinaglaban ng ating pagiging isang bansa. Paalala ito ng tapang at sakripisyo ng ating mga bayani. Mula sa Inuvik, Northwest Territories, binabati ko ang lahat ng Pilipino ng isang maligayang araw ng kalayaan. Dito pa rin sa Yellowknife, may gaganaping unang kalayaang festival bilang selebrasyon ng Philippine Independence Day. Nakausap natin si Lawrence Barbosa, isa sa mga trustees ng Philippine Cultural Association of Yellowknife o PICAY. Lawrence, ano yung mga nakahandang activities ng PICAY? To celebrate the Independence Day po, marami pong mangyayari. Meron pong mga performers po na magpe-perform. Food vendors po na magbebenta ng iba-iba pong Filipino delicacies po, crafts po na kung ano po yung pinagkakaabalahan po nila. Educational booths para po ipakita yung Filipino culture po throughout the event.
And then meron din po tayong section para sa mga kids po, like play area po. Magiging malaki po yung event natin and first time po na mangyari yon sa pagkakaalam ko. Pinagandaan po namin talaga yun and excited na po kami. Oo, mukhang exciting at sabi mo nga parang first time no na nagagawin natin dito sa Yellowknife. Lawrence, ito ba ang activity na ito ay open sa public? Yes po, open po sa public at free po yung admission so pwede po pumasok kahit sino. Yeah, one of the goals po na paggawa namin itong activity na ito is para lang po makapag-experience po tayo sa mga Pilipino po na nandito sa Yellowknife. Sasamahan po natin and paano po natin ipakita yung culture natin po as a Filipino, especially tuwing Independence Day po. Mapakita yung pagkakaisa natin sa pag-celebrate ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. So, para rin po makahalubilo po natin iba pong kababayan natin dito sa Yellowknife na hindi pa natin nakikita po. Ano yung pwede mong maipayo sa mga kabataan na dito na namulat sa Canada or lalo na dito sa North tungkol sa pagiging Pilipino? Bakit tingin mo mahalaga yun? Yes po. I think isa po sa pinamalaga yung mag-reach out po. Huwag pong mahiya na magtanong sa mga kababayan po, like kundi man po sa parents, sa friends po na Filipino na mas malaki yung kaalaman nila pagdating sa Filipino culture. Wag pong mahiya kahit po hindi kayo nakakasalita ng Tagalog or di kayo nakakaintindi masyado. Gagawin naman po natin yung best natin para ma-explain sa kanila kung ano po talaga yung kahalagahan ng pagiging Pilipino and bakit po nakaka-proud maging Pilipino po sa community na to. So, Lawrence, sige, salamat pagpapaunlak sa aming interview. Pwede mong imbitahin yung ating mga kababayan na dumating or dumalo sa inyong activity nitong Sabado na ito. So, iniimbitahan ko po kayong lahat sa mga nakikinig po na sa event po na mangyari ngayong June 14th, Saturday po yan sa Multiplex sa Shorty Brown Arena. Salamat ng marami, Lawrence, sa oras mo at good luck sa inyong Kalayaan Festival. Salamat po. Sa June 14. Yes po, June 14 po. Yan si Lawrence Barbosa ng Pikay. Sa mga gustong mag-volunteer para tumulong sa Kalayaan Festival, kontakin lang ang mga officers at maaari ding mag-message sa kanilang Facebook page na Pikay Community. At mamayang 12:30, maririnig din natin ang mga balita sa iba't ibang rehiyon. It's 12:30, and I'm Joanne Stassen with the CBC Regional News. The territory's health and education ministers say they used every opportunity in Ottawa to urge the federal government to maintain Jordan's Principle funding. Jordan's Principle is used to support Indigenous students, and the federal government recently changed criteria for the funding. In Yellowknife, that resulted in 78 educational assistants being told they might not have a job in the fall. NWT ministers Lisa Semler and Caitlin Cleveland say they had several opportunities to meet with the Prime Minister and ministers in Ottawa this week. So did the Premier. Cleveland says they discussed nation building and explained why Jordan's Principle funding is key to making sure Indigenous people can be active in nation building projects. The underpinning of the 7 priorities that are identified by Prime Minister Carney really do have a foundation of education. If you want more tradespeople to really focus on Arctic sovereignty, if you want to build healthy communities together and be able to focus on economic development as a country, it really does rely on children having access to education. And that's what Jordan's Principle is about. It's about the access and filling the gaps. Cleveland says she also explained that the territories are different from the provinces and depend more on the federal government for funding. Both ministers say they believe the message was heard, but say they didn't get any firm commitments.
The Northwest Territories government says there's a chance the summer barge season on the Mackenzie River will go ahead this year, but they're still waiting for the Coast Guard to give the final word. Hydrologists say water levels on the river are still below average. Nadir Hashmi has more. We're kind of in a marginal zone there, which would entail a possibility of putting the buoys in. That's Terry Camsell, Director of Marine Transportation Services. He was updating a committee of MLAs on this year's barge season plan during a public briefing yesterday. Camsell says last week the Coast Guard sent a vessel to check water levels near Fort Providence, a key stretch for barge traffic. They said it looked okay. So as long as that holds for several weeks, they'll be able to put the buoys in. Buoys are critical to guide marine vessels safely. Later this week, Camsell says the Coast Guard will survey another spot further downstream. So that gets us over the first hurdle, and we'll be able to deliver to the Sawtoo region if they can put the buoys in. If the barges are cancelled, Camsell says they're almost done formalizing a backup plan. That would use a Dury ferry crossing near Wrigley as a base to ship supplies up to Sawtoo communities. Though it still needs final authorization from the Coast Guard, Camsell says they feel confident to be able to enact that plan. Nadir Hashmi, CBC News, Yellowknife. It's been almost a year since the community of Fort Good Hope evacuated because of a nearby wildfire. The fire was human-caused. Fort Good Hope residents were displaced for 3 weeks, and a pilot working to fight the fire was killed on the job when his helicopter crashed. Colin Puro is the chief of Fort Good Hope. He says the experience was traumatic. Still very fresh in everybody's mind. You know, I have my grandson who was 4 years old at that time, just turned 5, and come to me during the winter and asked if there's going to be another fire this year. I had to tell him no, it's never going to be a fire here again unless, somebody decides to do something crazy like that again. Piro says Fort Good Hope now has firefighting equipment on the ground in case another fire approaches. That's something they didn't have at the start of the fire season last year. He and many residents have also been trained in firefighting. A local Yellowknife artist has been nominated for a prestigious comic book award. Alison McCreesh is a graphic novelist. Her book is called Degrees of Separation, A Decade North of 60. It's been nominated for an Eisner Award in the Best Graphic Memoir category. It's referred to as the Oscars of graphic novels by comic book enthusiasts. McCreesh says it's an honor. Well, I will be very ill-prepared if I win it because that's not on my radar at all. I'm just really happy that I got nominated and I will bask and I will enjoy that for all it's worth. McCreesh's book includes autobiographical stories, drawings, and sketches. It covers her times living in the North, traveling in the high Arctic, and raising a baby in a shack. The winners of the awards will be announced at a gala in San Diego on July 25th. And that is your CBC Regional News. For news from across the North at any time, you can visit our website. That's cbc.ca/north. Nagbabalik tayo sa CBC North Radio Special ng Philippine Independence Day. Sa Nunavut, nakausap natin ang isang Pinay na itinuturing ng tahanan ang Iqaluit. Narito ang kwento ni Maricel Abernathy. Maricel, magandang tanghali sa'yo. Happy Independence Day sa'yo. Magandang tanghali din sa inyo. Ikwento mo nga sa amin kung paano ka nakarating sa North, dyan sa Iqaluit, Nunavut. Okay, yeah. So, nagpunta ako dito sa Iqaluit in 2009.
Bale, nung nasa Pilipinas, pharmacist ako. And so may mga kaibigan akong doktor. And one of my friends na doktor, pinsan niya yung nandito sa Canada, may-ari ng butika. So sabi niya, gusto mong pumunta ng Canada, maging pharmacist sa Canada? Sabi ko, sure. So nagpunta ako ng Canada on a work permit on 2009, July, to work sa butika as a pharmacy technician while I am working to get my license as a pharmacist. So may mga series of exams. So yung first series ng exam na tapos ko, and then yung pangalawang series, nahihirapan ako kasi kailangan kong mag-aral ng konti, which I can't because I cannot stop working. I cannot study and work at the same time. So hindi ko na pinursue yung second level of the exams. So naging pharmacy technician ako dito sa Iqaluit, and I have been in my first 12 years ko dito sa Iqaluit. I've been in Iqaluit for 16 years now. Kaya ako napunta rito, and then eventually naging permanent resident, and then eventually naging Canadian citizen ako. Pagdating niyo po dyan sa Iqaluit, ano po ang inyong naging impression sa city? Siyempre, before ka pumunta, mag-google ka, di ba? Kung ano itsura ng Iqaluit. Pero nothing compares to actually being here. Nung lumalanding pa lang yung aeroplano, and then nakita ko walang kapuno-puno, puro hills. It was a summer, it was July, so I could see hills covered in grass and shrubs, and that's it. Sabi ko, parang ibang planeta. Pero hindi, yung ina-expect ko na level ng ginaw, this being the Arctic, hindi ko naramdaman. So hindi ako masyado nabigla kasi it was the summer, which is really nice na nabawasan yung shock factor sa akin. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, but and then I met a lot of nice people. I was blessed na nung paglanding ko and my very first few weeks and months, I met a lot of nice people. Mm-hmm. Kaya naging at ease kagad ako. Naging bahay niyo na ang Iqaluit since then. Oh yeah. So nung dumating ako ng 2009, I have not gone home. Hindi ako nakauwi sa Pilipinas for 9 years. Nandito ako, nagtatrabaho lang, and nagpapadala lang ako ng pera sa Pilipinas. Of course, I'm the eldest of 5 kids. I'm the only girl and I have 4 brothers. Mm-hmm. And so sabi ko, instead of me going home and spend the money for airfare, why not? I send it back home na lang for tuition fee and for everything, for the school needs and for my parents too. Kasi my parents are retired. Mm-hmm. May asawa na ako na I brought my husband home. I met my husband here in Iqaluit. Tapos nung umuwi ka, pagbalik mo ng Iqaluit, anong nangyari? May nagtanong sa'yo? And then I spent like a month and a half there. Then bumalik na ako dito sa Iqaluit. And then a friend of mine asked me, so having gone back to the Philippines and here now, where is home? And I was shocked by that question kasi I was even shocked by my answer. I said, oh, Iqaluit is now my home. So yung Philippines is not my home anymore. It doesn't feel like home anymore. I was kind of sad and at the same time relieved and maybe happy to realize and admit to myself that I have made Iqaluit my home now. And so doon ko na-realize na dito na ako. This is now my home. Iqaluit is now my home. Wow. So, paano mo pinapractice yung Filipino culture ngayon at naibabahagi mo ba yun sa pamilya mo? First and foremost, syempre sa bahay, food. They're so used to Filipino food. Tapos, syempre, when we gather around food, like pag kumakain tayo, yung dapat sabay-sabay. Marunong ang mga bata, ang mga anak ko magmano. They can. Especially mga Filipino na mga tito, tita, mga elders, pagka sabi ko, oh, tita, oh, go bless, mano. And I explained to them what that means. So, mano means giving respect to your elders. Hindi ka ma-homesick. Pero ang ibig ko sabihin, kahit na naisip mo na o naramdaman mo na ang Iqaluit ay ang iyong bagong tahanan, hindi nawawala ang pagiging Pilipino. Naroon pa rin. No, hindi. Oo, okay. Pilipino tayo through and through. Ano ang halaga nitong Independence Day, Philippine Independence Day para sa inyo? Importante ang Independence Day kasi ito yung time na ini-explain namin sa mga bago naming kaibigan dito, sa mga nagiging anak namin, kung anong naging significance, kung bakit ang mga Pilipino ngayon is like this, kung ano yung pinagdaanan natin. Karamihan sa atin may Spanish names kasi naging
kolonya tayo ng Espanya for 300 plus years. Bakit magaling tayo mag-English? Because we have been under the Americans for 50 years and our standard of education have been based on the American standard of education. How do we have this kind of freedom? It started with that, and after that, Filipinos have valued freedom. It's a good time to explain to our new friends how the Philippines came to be, how the Republic came to be, and it all started on June 12, 1898. Nung lumaya tayo sa mga Kastila. Parang nagbigay lang tayo ng konting explanation kung sino tayo. Okay, salamat ng maraming Maricel. Napakaganda ng iyong kwento at salamat sa oras mo sa pagbabahagi ng iyong storya. Happy Philippine Independence Day sa iyo at dyan sa mga Pilipino sa Iqaluit, Nunavut. Yes, maligayang araw ng kalayaan. Thank you. Yan si Maricel Abernathy at doon siya naninirahan sa Iqaluit. At ngayon, pakinggan natin ang sikat na kanta ng Black Eyed Peas at tungkol sa bebot o ang Tagalog slang ng magagandang babaeng Pinay. Bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Hoy pare, pakinggan nyo ko. Ito ng tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pangbato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain nagkakamay. Yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko inuman na tayo. Filipino, 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 Filipino. Bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Masdan mo ang magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga. Lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama. Yung bahay o kubo, pag ibig mo ay totoo. Puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo. Kung Pinay ka sigaw na, sige. Kung maganda ka sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta. Filipino, 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 Filipino. Bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ang aking bebo, 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 be. Ikaw ay Pinay ka sigaw na, sige. Kung maganda ka sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta, sige. Pinay ka sigaw na, sige. Kung maganda ka sigaw na, sige. Kung buhay mo'y mahalaga, sige. Salamat sa iyong suporta. Filipino, Filipino, Filipino. Filipino. Dito naman sa Yukon, hindi rin nagpahuli ang mga Pinoy sa kanilang mga pagbati. Pakinggan natin.
Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng inyong programa. Ako po si Romel na isang Caviteño na ipinanganak at lumaki sa siyudad ng Cavite. Kilala ang Cavite sa mayamang kasaysayan nito at sa malaking bilang ng mga pambansang bayani, kabilang na ang unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo, kung saan ang unang kalayaan ng Pilipinas ay naganap sa balkonahin ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1878. Ipinagmamalaki ko ang aking bayang Sinilangan na malaki ang papel na ginampanan sa kasaysayan ng Pilipinas. Muli, ito po si Romel Verdaflor mula sa Dawson City, Yukon. Maligayang araw ng kalayaan. Ako po si Lolita, isang Pilipina, tubong Mindanao at kasalukuyang naninirahan sa Carmax, Yukon Territory. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan mula sa mga mananakop na nagtakda ng ating landas bilang isang malaya at nagkakaisang bansa. Sa kabila ng distansya at hamon ng buhay sa ibang bansa, ang diwa ng kalayaan ay patuloy na nagsisilbing gabay sa ating pangarap at pagkakaisa. Muli, ito si Lolita Yanson mula sa Carmax, Yukon Territory, bumabati ng maligayang araw ng kalayaan. Ako po si Odette na taga Camalanyugan, Cagayan, kung saan niyo matatagpuan ang isa sa mga lumang simbahan na pinangalang Camalanyugan Church Ruins na itinayo noong taong 1976 ng mga Espanyol at inialay kay Jacinto de Polonia na isang pari at santo. Ang tanging pangarap ko para sa Pilipinas ay maging matagumpay sa lahat ng aspeto at mapanatili ang magagandang lugar para sa turismo. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ako po ulit si Odette Fellner na taga Watson Lake, Yukon. Kamusta mga kabayan? Ako si Ate Rose Sumbito Salhay ng Negros Occidental at ngayon ay nasa Whitehorse, Yukon Territory. Isa po akong government teacher sa Pilipinas at ngayon ay nagtatrabaho sa isang departamento ng Health and Social Services ng Yukon Government. Ipinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino dahil kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, tumatayo tayo na mataas ang noo at handang tumulong sa abot ng ating makakaya. Mula sa pamilya Sumbito, Salhay and Samiliano ng Negros Occidental at Whitehorse, Yukon, bumabati po kami ng maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Kami po ay ang mag-asawang Sandy at Senny mula sa Bulacan at Batangas. Bumabati po kami ng maligayang araw ng kalayaan sa ating bansang Pilipinas at mula dito po sa bayan namin kinalalagyan ngayon na kung saan malamig ang klima, Watson Lake, Yukon Territory. Happy Independence Day! Salamat sa ating mga kababayan sa Yukon. Meron din nga pala silang Independence Day celebration sa Dawson City sa June 28, 2025. Alas 12 ito ng tanghali sa Minto Park. Alam mo, balikan ko lang yung story ni Maricel kanina, no? Hindi lang si Maricel yung talagang nakatagpo ng tahanan nila dito sa North. Marami tayong kababayan ang minahal ang simple at tahimik na buhay at ang magagandang oportunidad dito. Pero nakakamiss pa rin ang Pilipinas, di ba George? Oo naman. At ang susunod nating guest, inabot ng 20 years bago siya muling bumisita sa Pilipinas. Isa siya sa mga successful na Filipino business owners dito sa Yellowknife. At hindi niya akalain sa kanyang pagbabalik, mababago nito ang kanyang puso at pananaw sa bansang pinagmulan. Pakinggan natin ang kwento ni Ranilo Ramirez. Magandang hapon po sa inyo, Kuya Ranilo, at welcome dito sa CBC North Radio. Salamat sa inyong pagpapaunlak ng interview na ito. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Salamat sa opportunity na ito na makasama dito sa interview na ito. Kailan po kayo umalis ng Pilipinas at bakit niyo po naiisipang umalis? I think September of 1976. I think martial law, nasa ika-6 na taon na martial law during that time. Yung gobyerno natin, nagiging unstable na during that time. So, I've been planning to go, but kept on putting it off. So, nag-decide ako na that will be the best time to go. Yeah. Ito, nung nandito na kayo sa Yellowknife, kailan kayo huling umuwi? At saka bakit nyo naisipang umuwi nung time na yon? Huli akong umuwi April of 2022. Naisipan namin umuwi dahil it's supposed to be one of the graduation present.
gusto lagi niyang malaman yung pinanggalingan ko, my roots. Kinakausap namin lagi si Jackie, yung dalawang anak namin na okay, itong mga ginagawa natin noong mga bata pa. Gusto niya makita yung pinanggalingan ko. She could put picture, tangible thing, doon sa mga ikinukwento namin sa kanya. So siya yung parang dinodocument niya. Yeah, gustong-gusto. Dahil yun sa dalawang anak namin, talagang interesado siya na makauwi. Kwento niyo sa amin kung ano ang pakiramdam niyo mula nung nasa eroplano pa lang kayo, tapos lumapag na kayo sa airport. Ano ang nasa isip niyo pagkatapos ng 20 taon na hindi kayo nakauwi? Mixed emotion pag-uwi. Dahil nga halos 2 decades yun na hindi kami nakakauwi. Pakiramdam mo, hindi mo alam kung paano ka magre-react pagbaba. At saka hindi mo alam kung ano ang reaction ng mga taong naiwan mo. Meron ka nitong mixed emotion na pag nakita mo sila, tapos kasama pa yung pamilya mo, ang nasa isip mo, you want it to be na maganda yung experience ng mga bata, na ma-meet yung mga relatives, yung mga cousins niya. Nung umuwi kami ng probinsya sa Batangas, doon kami nagkakita-kita ng kapatid ko. Yung kapatid kong sumusunod sa akin, ganun din ang feeling niya. So, nung magkita kami, very welcoming sila. Ang napansin ko doon, yung ugali ng Pilipino, natin mga Pilipino, hindi talaga nawawala. Mahusay makasama. This is a great Filipino culture that, that she's proud of. Yeah. Sa tagal ng umalis kayo ng Pilipinas, ang pagkakwento ninyo ay merong martial law. During the martial law, umalis kayo, pumunta kayo ng Amerika, at bumalik kayo, wala ng martial law. Ano po ang pagkakaiba ng pag-alis ninyo at ng pagbalik ninyo na hindi nyo na nakikita yung mga military sa inyong paligid? Makikita mo yung progression ng Pilipinas. Yeah. Kahit saan ka magpunta, kita mo talaga, lalo na especially when you're in Makati area, yung progression ng Pilipinas towards advancement. Ika nga, big buildings, everyone is dressed up. Para kang hindi nasa Pilipinas. Yeah. So, nung nag-travel na kayo sa San Juan, Batangas, dalhin nyo nga kami ulit dun sa moment na yon na nakarating kayo dun sa hometown nyo sa San Juan, Batangas. Ano yung, may mga lugar ba doon na nakapagpaalala sa inyo ng kabataan nyo? Ikwento nyo nga ulit sa amin yung pakiramdam nung time na yon. Yeah, so we've been traveling for the next hour and a half. Then finally, nandun kami sa Welcome to San Juan. Yeah. From there on, alam mo na yung familiar ka sa surrounding. So yung emotional feeling mo, bigla na lang nag-surface, bigla na lumabas yung mga emotional feeling mo. Tinuturo ko sa mga bata, ito yung pinupuntahan namin ng teenager kami, nung bata, nung high school. Itong lugar na ito, magandang pumunta dito. Yeah. Then, once we are in town, dumiretso kami ng simbahan. Yeah. Doon ako nag-finish ng my high school years, doon simbahan na yon. Yeah. Doon ko talaga hindi na mapigilan yung emotion ko na it really bring back the memory. Yeah, dahil halos so many years in your life na andun ka lagi during high school doon sa lugar na yon. Naging emotional kayo. Anong ibig sabihin talaga nung naging emotional kayo? Yung memory mo, yung memory ng kabataan mo. Naiyak ba kayo? Medyo konting tumululuha. Yeah. Hindi mo mapigilan eh. Nung nakabalik na kayo dito sa Yellowknife, ano po ang inyong na-realize kung ano ang naging reflection niyo tungkol sa Pilipinas? Na-realize ko na there's so much kailangang explore sa Pilipinas na napakarami na during the time na wala kami noon, we've missed. Pati yung mga bata, hindi namin na-realize when they growing up, yung time na hindi namin nadala mga bata in between,
marami rin silang nawalang pagkakataon para makita yung Philippines has to offer. Ayan. Naku, salamat ng marami, Kuya Ranilo, sa pag-share nyo sa amin yung inyong kwento ng inyong pagbalik sa Pilipinas at ay nami-miss nyo na agad ang Pilipinas at babalik kayo ulit. Oh, Salamat ng maraming. Marami rin salamat. At sabi nga nung mga anak ko, they're very proud of being a Filipino. Salamat po, Kuya Ranilo. Maraming salamat po sa inyong kwento at ang pagiging isang Pilipino. Philippine Independence Day Happy po. Independence Day po sa inyo. Happy Independence Day sa inyong dalawa. Yan po ang ating panayam kay Ranilo Ramirez mula rito sa Yellowknife. Gaya ni Kuya Ranilo, saan man tayo sa mundo, hindi mawawala ang ating pagmamahal sa ating bayan. Narito ang kantang sumasalamin sa ating pagmamahal sa ating bansa na kinanta ng namayapang Filipino icon Freddie Aguilar. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang mensahe ng kantang ito para sa ating mga Pilipino. Gusto naming magpasalamat sa pamunuan ng CBC North sa pagbibigay ng pambihirang pagkakataon na marinig ang ating sariling lengguwahe at maipagdiwang ang ating pagka-Pilipino. Salamat sa aming producer, Stephanie Dul, sa iyong tiyaga sa amin ni George. Sa lahat ng aming mga katrabaho sa CBC North mula Whitehorse, Iqaluit at dito sa Yellowknife, sa lahat ng inyong suporta. At maraming salamat sa aming Production Services Manager Mitch Wiles sa pagtitiwala sa amin ni Zerlene at sa pagpursige para matuloy ang show na ito. Sa lahat ng mga Pilipino sa Yukon, Northwest Territories at Nunavut, naway maging simula ito ng ating pagkakabuklod-buklod bilang mga Pinoy dito sa Northern Canada. Salamat sa inyong pakikinig. Ang special na ito ay i-upload sa CBC Listen page. Hanapin lang ang CBC Northwind Filipino Special. Muli, ako si George Deliva. At ako naman si Zerlene Rodriguez. Bumabati sa inyong lahat ng Maligayang Araw ng Kalayaan! Happy Philippine Independence Day! Makita kang sakdal